Ayos po ba kayo dyan? Okay lang po ba kayo? Ayos po ba ang lahat, mga kapatid? Masaya po ba? Lahat ng masaya, magsabing thank you, Jesus. Talaga? Ba't parang kunti lang umingiti? Okay. Praise the Lord. So, last time, ang ating topic is Beauty for Ashes, a message of exchange. Lahat ng luha, lahat ng pasakit, lahat ng pagsubok, papalitan ng Diyos ng kagalakan, kasiyahan, kapayapaan, mga kapatid. Ngayon, ang topic po natin today is divine encouragement. Can we say divine encouragement? Oftentimes, naghanap tayo ng encouragement sa tao. Tama, gusto natin na may mga taong nag-lift up sa soul natin, sa spirit natin. Pag nalulungkot tayo, gusto natin ng may mag-aaliw sa atin, mag-comfort. Amen? At sa totoo lang, bibihira sa atin naghahanap ng encouragement galing sa Diyos. Una nating hinahanap ang encouragement galing sa tao. At kapag sapat na daw kapag sa tao, mga kapatid. Paano sa mga panahong wala kang matagpuan? Sa panahong wala kang kaibigang walang bumibisita sa iyo, walang nangangamusta sa iyo. Kanino mo hahanapin ang encouragement? Sabi ng iba, encourage yourself. Yes. Paano kung wala ka nang lakas? Overfatigue ka na. Punong-puno ka na ng nakukulta na or stressed na ang iyong isipan. Lagi niyo po tatandaan, mga kapatid, that our God is always available. Amen? Nag-aantay siya palagi sa atin. Hindi ka pa man lumapit, mga kapatid, ang kamay ng Diyos ay laging bukas para sa iyo. Ang pintuan ng biyaya ng Diyos ay laging bukas para sa iyo. We often felt or feel weak, mga kapatid, and discouraged kapag tayo po ay nag-i-endure ng hardships and trials ng ating buhay. Dumarating ang panahon na parang somewhat parang ang faith natin ay nawawala. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay nangihina. Natatabunan ng pagod, ng takot. Ang ating pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, ay amen, natatabunan ng pag-aalinlangan. Hopelessness, kawalan ng pag-asa. Amen? Alam nyo, hindi po kasalanan ang ma-discourage. Sabi mo sa katabi mo, hindi kasalanan malungkot. Hindi kasalanan manlupaypay. Lahat tayo, mga kapatid, ay kailangan dumaan sa discouragement. Lahat tayo ay kailangan dumaan sa hardship ng ating buhay. Ang tanong dito, what will be your response? Ano ang magiging response mo? Ano ang magiging reaction mo kapag nandiyan ang hardship? Ano ang gagawin mo? Ano ang una mong gagawin? At kapag nandun ka sa hardship ng buhay mo, kalagitnaan, gusto mo lang sumuko. Pero naghahanap ka ng tao na lalapit sa iyo at tatapigin ka sa likod. Kaya mo yan. Paano kung wala? Paano kung si pastor masyado din busy? Paano yung asawa mo insensitive? Paano yung mga anak mo masyado ding abala sa eskwela? At di nila alam na susuko ka na. Dito tayo papasok sa tinatawag na divine encouragement. You say amen. Ang divine encouragement, mga kapatid, oo po, nakakatulong yung tapik, yung pag-treat sa'yo sa labas, ng iyong kaibigan,
Pag libre sa'yo ng ice cream, totoo po yan. But there's nothing like the presence of God. Walang papantay sa presensya ng Diyos. Alam niya ang kiliti mo. Alam niya ang gagawin sa'yo. Alam niya magpapasaya sa'yo. Hindi ang tao, hindi ang bagay, hindi ang pera. Siya lang ang magpapasaya sa'yo. Kaya minsan inaalis niya ang lahat ng ito. Inaalis na yung mga sources ng iyong happiness. Kasi gusto niya tumakbo ka sa Kanya. The true source of joy. When we say happiness and joy, ito po ay magkaiba. Parang parehas lang, di ba? Spelling pa lang, magkaiba na. Pag sinabing happiness, you are happy because of the happenings revolving around you. Pero yung joy, kaya mo ba maging happy kahit malungkot ang paligid? Ang joy sa Diyos lang po yan, mga kapatid. Na sobrang lungkot, sobrang pighati ka, sobrang down ka, pero pinasaya ka ng Diyos. Tinats ka ng Panginoon. Yun yung divine encouragement. Umiiyak kayo sa isang tabi. Wala man lang mga musta sa'yo, pero tinapik ka ng Diyos. Pinasaya ka ng Diyos. Sabihin nila, balo ka. Pero hindi nila alam, mga kapatid, amen, na ang Diyos ang nag-aaliw sa'yo. And that's divine encouragement, mga kapatid. Lahat ba kayo nakaka-relate? Katatapos ko lang pong gawin ito, mga kapatid, itong PowerPoint. I believe, mga kapatid, ng Diyos merong mensahe po para sa atin, mga kapatid. It is not a sin to be discouraged. But God doesn't want us to stay in that condition. Ayaw niya naman natili tayong discouraged. Discouragement is not a sin. But wag mong patatambayin ang discouragement. Wag mong patitirahin, wag mong patutulugin sa buhay mo ang discouragement. Diba? Seek the help from the Lord. Seek the Lord's help. Hanapin mo kagad ang presensya ng Panginoon. Normal po, mga kapatid, na may gagamiting instrumento ang Diyos na tao. Pero huwag kang mag-rely sa tao. Mag-rely ka sa Diyos. Amen? Ang Diyos kahit sobrang busy. Tingnan mo. He's controlling the universe. Sino-sustain niya yung sun, moon, lahat, galaxy. But He's not too busy, mga kapatid. Amen? Handling your problems. Kahit sobrang abala siya, sabihin natin parang wala na siyang time. Pero pag tumawag ka, mga kapatid, pakikinggan ka niya. Sasamahan ka niya, tutulungan ka niya, aayusin niya lahat ng problema mo, mga kapatid. Amen? And, bibigyan nating example, mga kapatid. Gagamitin natin example si Elijah. A man of God, who is very powerful, mga kapatid. The move of God, amen, is very powerful in his life. Ang pagkilos ng Diyos ay makapangyarihan, mga kapatid, sa kanyang buhay. But itong si Elijah, mga kapatid, ay natakot, na-discourage. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Bago po, mga kapatid, ng chapter 19 ng 1 Kings chapter 19, dito muna tayo sa 18, nagkaroon ng contest sa Mount Carmel. 450 prophets of Baal ang pinapatay niya. Pero bago yon, mga kapatid, amen, nagkaroon muna ng tinatawag na kompetensya. Tawagin mo ang Diyos mo, tatawagin ko ang Diyos ko. Ang ginawa ng mga false prophet o mga bulaang propeta ni Baal, nagsusugat na sila, mga kapatid. Maghapon silang nagtatawag sa Diyos nila. Amen. Pero walang apoy na bumababa upang tupukin ang kanilang alay. Ngunit itong si Elijah, binasapan niya ang paligid, mga kapatid. Amen. Hinukayin niya ang paligid, nilagyan ng tubig. Pero isang tawag lang niya sa Diyos, mga kapatid. Amen. Ay bumaba ang apoy ng Diyos.
So, spiritual victory, nagtagumpay siya. Pinakita niya na totoo ang Diyos ko. Amen, tagumpay. And what's next? Pinapatay niya yung 450 prophets of Baal. And after that, mga kapatid, amen, tagumpay. Masaya, di ba? Parang sa basketball, champion. Pag uwi mo, sarap tulog. Kinabukasan, mga kapatid, nagsumbong si Ahab. In chapter 19, verse 1 and 2, nagsumbong si Ahab. 1 and 2, sige nga, 3 and 4 na 1 and 2, nagsumbong si Ahab kay Jezebel. Kilala niyo ba si Jezebel? Yan yung lumalangoy sa dagat na may buntot, may kaliskis. Nagsumbong sa kay Jezebel. Si Jezebel, mga kapatid, ay isa sa pinakamasamang reyna sa balat ng universe. Amen? Kinokontrol niya si Ahab, hindi siya nagpapasubmit, and also siya yung nag-establish ng mga false prophet, amen, false worshipper kay Baal. Yan. Tapos ito po, si Jezebel ay idolater. Idolater, and also, adulterous. Yan. Adulterous siya, mga kapatid. Ang sabi ni Jezebel, sige po, 1 and 2. 1 Kings chapter 19, verse 1 and 2. Hayaan niyo mo ko mag-discuss, mga kapatid, saglit lang. Wala ako dyan. Doon na lang sa natin. Para mababasa din nila. Sa easy worship. Yeah. Ngayon, sinabi ni Ahab sa asawa niyang si Jezebel, ang lahat ng ginawa ni Elijah. At kung paano nito pinagpapatay ang lahat ng propeta ni Baal. Verse 2, kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsasabi, lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos. Okay, so many gods to. Polytheist itong si Jezebel. Mga Diyos, kung sa ganitong oras bukas ay hindi pa kita napatay, tulad ng ginawa mo sa mga propeta. Okay, nakita mo yung power ng Diyos. Nakita mo yung miracle ng Diyos. Nakita mo na galing sa langit bumagsak yung apoy. Ngayon, galing kay Jezebel, nagpahatid siya ng liham kay Elias na kinabukasan, sinusumpa, o parang sinusumpa niya sa ngalan ng mga Diyos, napatayin siya ng kanyang mga Diyos kung kinabukasan ay hindi pa niya pinapatay si Elias. So si Elias, mga kapatid, a man of God, a prophet of God, one of the greatest prophet of God, mga kapatid, na nabuhay, ay na-discourage, natakot. Tingnan nyo, kahapon lang, nakita mo kapangyarihan ng Diyos at pinapatay mo ang 450 prophets. Kinabukasan, nasa danger ang buhay mo. Isa lang ang nagtangka sa buhay mo. Amen? Ano sabi ng Bible in 3 and 4? Natakot siya at umalis kagad sa kanyang kinaroroonan. Doon tayo kaya isa sa mga causes o dahilan ng discouragement natin ay ang takot. Fear. Alam nyo, mga kapatid, ang takot, yan ay pumapatay din ang pananampalataya natin sa Diyos. Okay? Ano yung mga uri ng takot na meron tayo? Natatakot tayong marriage. Natatakot tayo, amen, na mawalan ng mahal sa buhay. Natatakot tayong magkasakit. Natatakot tayong mapahiya. Ang dami natin takot. Yung iba, tatakot sa multo, sa aswang. Di ba? Natatakot makipagbati. And that's pride. Kapag meron kang kaaway at hindi ka nakikipagbati, parang kinatatakutan mo. Mabuting bagay ang pakikipagbati. Pero kinatatakutan mo, parang hindi yata maganda yon, mga kapatid. So, ang daming bagay na kinatatakutan natin. Ang sabi ng Bible, ang mga fearful, ang nababalot ng takot, ang mga taong takot na takot ay, ang mana nila ay dagat-dagatang apoy. Revelation chapter 21, verse 8. Kasalanan po bang matakot? No! Pero huwag kang mabuhay sa takot. Huwag mong hayaang magdesisyon ka galing sa takot.
Takot ka, kaya nagdesisyon ka ng ganito. Ginawa ni Elijah. Dahil sa takot niya, mga kapatid, umalis siya, mga kapatid, amen, doon sa kanyang kinaroroonan at pumunta siya sa Beersheba. And isa sa mga causes ng discouragement ay takot. Lahat po magsabing takot. Hallelujah. Basahin po natin. Then he was afraid. And he arose and ran for his life and came to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he asked that he might die, saying, "It is enough. Now, O my Lord, take away my life, for I am no better than my father." Dahil sa takot, mga kapatid, dahil sa pagbabanta sa buhay niya ni Jezebel, siya'y umalis, mga kapatid, at nanirahan, amen, na malagi sa ilalim ng puno, mga kapatid. So, tingnan niyo yung emotional state ni Elijah. Sa threat ni Jezebel, mga kapatid, siya'y tumakbo. Galing doon sa kinaroroonan niya sa Mount Carmel. Gaano kalayo? 100 miles, approximately. Gaano kalayo yon? 220 kilometers. Dahil sa takot. Naglakad lang siya, mga kapatid. Tumakbo. Naglakad, tumakbo, mga kapatid. Amen. Nandun yung exhaustion. Exhausted siya. Nandun yung takot, hopelessness, and fear sa kanya. Naranasan na ba natin sa buhay natin yan, mga kapatid? Amen. Na dahil sa takot, mga kapatid, amen, praise the Lord, takot pa lang, parang pagod na pagod ka na. At dahil sa takot, amen, isip ka ng isip, at hindi ka mapalagay, namamasma yung kamay mo, yapawisan, nalalamig. Amen. At may mga panahon na hindi ka makatulog dahil sa takot. Minsan, yung takot natin, lahat na mag-exam dyan, di ba? Nakakatakot yung examination day, di ba? But you have to face it with faith. Alisin mo yung takot at palitan mo ng pananampalataya sa Diyos. Can you say amen? Alisin mo yung pag-alinlangan at palitan mo ng pagtitiwala sa Diyos. Yan ang gagawin natin. Kasi, kapag takot ka, amen, hindi ka makapag-isip ng tama. Hindi ka makapag-decide ng tama sa iyong buhay. At kung magsabing amen, ba pag nasusunog ang nasusunog? Ano sabi nila? Huwag kang mag-panic. Kasi kapag nag-panic ka, madali kang papanik sa langit. Pag nag-panic ka, hindi ka magkakaroon ng desisyon na tama. Hindi ka makakapag-isip ng tama. Dapat pakalmahin mo lang ang sarili mo. Lahat magsabing amen. Sino dito lahat na natatakot? Sino dito natatakot? Ito po ang mensahe ng Panginoon. Sabi na isang preacher, sabi na isang content creator, hindi daw totoo na 365 days na sinabi sa Bible. Ewan ko kung napanood nyo na yon. Yung Telestai ba yun na hindi daw totoo 365 days. No. Nag-research din ako. 365 days talaga na sinabi ng Bible na huwag kang matakot. Ibig sabihin, araw-araw, amen, laging may paalala ang Diyos sa'yo na anuman ang kaharap mo, danger, sakit, amen, challenges ng buhay mo, laging may paalala ang Diyos sa iyo araw-araw. Huwag kang matakot. Huwag kang manghina sapagkat ang Diyos natin ay ang Diyos na nananagumpay, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, so do not fear. Next, for I am with you. Ang Diyos ay nasa atin. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. Tutulungan kita at palalakasin kita. I will uphold you with my righteous right hand. Sinabi, aalalayan ka ng aking kanang kamay. Tutulungan ka, hindi ka lang palalakasin, gagabayan ka pa. Aalalayan ka pa ng Diyos.
So, kung ano ikatatakot mo kung ang Diyos ay nasa iyo? Amen. Ano ang laban sa Diyos? Mga kapatid, ni ang kamatayan ay tinalo ng Diyos, mga kapatid. Kung ang Diyos ay kasama natin, walang makakapanaig sa iyo. Kung ang Diyos ay kasama natin, mga kapatid, amen, hindi tayo matatalo at hindi natin kailangang matakot, mga kapatid. Lahat po magsabing amen. Hallelujah. Ang sabi, be strong and courageous. Maging malakas ka. Maging matatag ka. Huwag kang matakot. And or terrified because of them. Dahil sa kanila, mga kapatid. Kaya ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, dapat hindi lang tayo matapang sa itsura. Hindi lang matapang ang mga pagmumukha natin. Dapat meron din tayong tibay ng loob, mga kapatid. Meron din tayong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Okay lang yan. Amen. Okay lang yan. Kung ngayon, konti lang kinakain natin. Ang mahalaga, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Okay lang yan kung mawalan tayo, mga kapatid. Hindi siya natatakot kinabukasan. Hindi siya natatakot, mga kapatid, sa mangyayari sa kinabukasan sapagkat alam niya, ang Diyos, mga kapatid, ang may hawak ng kanyang kapalaran. Ang Diyos ang may hawak ng kanyang buhay. Sabihin ng doktor, mga kapatid, konti na lang buhay mo. Konti na lang itatagal mo. May sakit ka, ganyan. Okay lang. Bakit? Ang Diyos naman ang nakakaalam ng lahat eh. Ang Diyos naman ang may kontrol na ng lahat ng bagay, mga kapatid. Ba't kailangan mong matakot kung ang Diyos, mga kapatid, ang buhay natin? At po magsabing amen. Lakasan po natin ang amen. For the Lord, your God, goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ang hawakan natin ito, mga kapatid. O, kasama ba ako ni Lord during hardship? Yes. Kasama ka ba ng Diyos, mga kapatid, during your loneliest moment? Sa mga pinakamalulungkot na sitwasyon na experiences mo sa buhay mo, kasama po natin ang Diyos. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, kasama mo ba ang Diyos? Nakikita mo ba ang Diyos sa Kanya? Tingnan mo yung katabi mo. Nakikita mo ba? Kaya kapag yung katabi mo, matatakutin. Pinatay lang yung ilaw. Lumipad lang yung, may dumaang daga. Di ba? Hindi naman ako kasalanan yun, mga kapatid. Parang nagulat lang tayo. Di ba? I mean, let us apply it to ourselves, to our lives, mga kapatid. Amen. Natatakot tayong bumagsak, natatakot tayong ma-reject, natatakot tayong, amen, magkasakit, natatakot tayong mamatay. Ang mga Kristiyano walang kinatatakutan kapag alam mo na ang Diyos ay kasama mo. Amen! Ang tunay na Kristiyano, tingnan mo ulit yung katabi mo, huwag ka mahiya. Tingnan mo ulit, nakikita mo ba ang Diyos sa Kanya? Kasi kung yan, madaling ma-discourage, parang hindi yata. Pag yan, amen, madaling manghila. Pag yan, gusto na laging, parang ayaw na mag-church. Parang hindi sa Kanya. Amen, parang hindi natin nakikita ang Diyos sa Kanya. Pero kapag ang, matapang, kapag ang kapatid mo sa Panginoon, pag asawa mo, matapang. Amen, nadi-encourage ka rin, di ba? Kasi alam mo, kasama niya ang Diyos. Nasa sa Kanya ang Diyos, mga kapatid. Katulad nakita kay Joseph. Nakita sa Kanya ang Diyos. Sa prison, sa cell, doon sa bahay ni Potiphar, pati doon sa pamumuno bilang gobernador, nakita sa Kanya ang Diyos. Lahat ng hinawakan niya ay pinagpala ng Panginoon. Pero, amen, blessing ba kagad? Hindi. Tingnan nyo, sa prison, kasama niya ang Diyos. Sa pagiging alipin, kasama niya ang Diyos. Hindi ka lang sasamahan ng Diyos sa tugadog ng iyong tagumpay. Sasamahan ka din ng Diyos doon sa mga malulungkot na sitwasyon ng iyong buhay. Huwag ka matakot. Kasama mo ang Diyos. Yung mga paghihirap na ating dinaranas, hindi mo ikamamatayan. Ikalalakas mo pa yan. Ikatitibay mo pa yan. Amen. Lalo ka magtitiwala sa ating Panginoon. Palakpakan nating malakas ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Pangalawa, mga kapatid, na causes of discouragement is fatigue.
Anong ibig sabihin ng fatigue? Yan. Extreme tiredness and exhaustion. Ito ay higit pa, more than tiredness, na hindi malulunasan ng tulog. May mga sobra-sobra ka na sa tulog pero parang pagod ka pa rin. Merong physical, mental, and emotional fatigue. Amen? Hallelujah. Tingnan niyo po si Elijah. 220 kilometers, tumatakbo siya. Kung ikaw namamasyal, 200 kilometers, pwedeng mapagod ka pero masaya ka. Ang dami mo nakita mga magagandang lugar, kumain kayo, huminto. Nagpahinga muna. Di ba? Hindi mo masasabing exhausted ka dahil namamasyal ka. Kami, umaabot kami nila Sister Sarah sa pamamasyal, umaabot kami ng 20,000 steps sa paglalakad, mga kapatid. Pagod kami pagdating sa aming tinutuluyan, pero masaya kami. Pinag-usapan na, ang ganda talaga nito, ganyan eh. Pero ito, tumatakbo siya dahil takot siyang mamatay. At inabot ng 220 kilometers, mga kapatid, gaano kalayo yun? Mas malayo pa yata sa Bataan. Mas malayo pa yata sa Batangas, mga kapatid. He is running for his life. Naranasan nyo lang tumakbo dahil sa takot. At hindi mo alam na dahil sa galit, takot, o discouragement, nakarating ka na pala sa ibang mas malayong mga lugar. May mga tao ko na dinig, mga kapatid, dahil sa galit nila, nilakad daw yung simula sa bahay nila hanggang doon sa, di ba? Dami ko na didinig na istorya, mga kapatid. Saan ba yun? Ibig sabihin, dahil sa yun na nag-boost sa kanila upang makapaglakad sila, makapag-travel ng malayo. Dito po si Elijah, mga kapatid, napagod siya dahil sa takot. He was exhausted. Na-exhaust niya ang buong lakas. Amen. Nandun yung extreme na pagod na hindi po kayang gamutin ng tulog lamang, mga kapatid. Fatigue. Isa sa mga causes ng discouragement. Yung nagtatrabaho ka, trabaho sa umaga, pag-aasikaso ng mga anak mo sa umaga, pagkain nila, baon nila. Amen. Magtatrabaho ka pagdating ng alas 8 ng umaga. Pag uwi sa bahay, ikaw pa maglilinis, ikaw pa maglalaba, ikaw pa magpaplansya, ikaw pa maghuhugas. Amen. Ikaw pa magsasaway sa mga anak mo. Problema mo pati mister mo. Diba, mga kapatid? Hallelujah. Iba-ibang causes ng fatigue, mga kapatid. And then you found out na nung nagpa-check up ka, meron ka palang sakit. Natatakot ka na baka yung mga anak mo malungkot. Natatakot ka na mapapagastos yung mister mo, yung ipon nyo, magagastos kaya magtatrabaho para meron kang pampagamot. Pambili ng gamot. And then here comes, mga kapatid, the fatigue. No over-fatigue ka. Amen. Pero alam nyo ba, kapag naging fatigue tayo, nagkaroon tayo ng fatigue sa ating sarili. Sobrang pagkapagod. Pagkahapo, mga kapatid, ng ating sarili. Alam nyo po, na dapat ang pupuntahan natin lagi, kagad, ay ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. He is more caring, mga kapatid. Ang Diyos natin, hindi lang siya after sa iyong spiritual life. Hindi lang siya after sa iyong spiritual health. After din siya sa physical health mo. After din ng Panginoon sa emotional condition, mga kapatid, sa ating emotional condition. After din ng Panginoon sa ating mental condition. Ayaw ng Diyos na magpapahinga ka lang spiritually. Akala natin nandito tayo sa church para magpahinga spiritually. Pinagpapahinga din ng Diyos ang ating physical. Tingnan nyo, nakaupo kayo, ako nagpipreach. Ako talaga napapagod eh.
Di ba? Pero nagpapahinga tayo habang nakikinig kayo, mga kapatid. Akala nyo ba ako lang nagsasalita? Yung Holy Spirit, kinakausap din kayo. Tingnan nyo yung trabaho ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang po ako nangangaral. Merong tinig. Amen. Sa isip at puso nyo na nakikipag-usap sa inyo ngayon. At nire-reflect, mga kapatid, sa buhay nyo lahat ng ating pinag-aaralan sa umaga ito. So, God is not after on spiritual only. After din siya, mga kapatid, sa ating emotional, magpahinga ka. Pati sa yung mental, gusto ng Diyos, magpahinga ka. Amen. Kung pagod ka na, may mga taong hindi naman masyado mabigat ang trabaho, pero sobra kung mag-isip. Amen. Kaya pagdapo ng gabi, pagod na pagod. Bakit? Sa isip. Minsan, mga kapatid, mas malakas makapagod ang isip. Naintindihan niyo, mga kapatid? Yung isip na isip ka, actually, kung nalilibang ka, kapag katrabaho, hindi mo masyado maramdaman ng pagod. Pahinga lang yun, sagot nun. Pero kapag isip ang napagod, nag-iisip ka ng paraan, amen, kung paano kikita, nag-iisip ka ng paraan, amen, kung paano mo may tataguyod yung mga anak mo sa kahirapan, nag-iisip ka ng paraan, mga kapatid, amen, upang umahon kayo sa kahirapan. Amen. Nag-isip ka ng paraan kung paano pagkakasya yung pera. Nagamit mo na lahat ng pinag-aralan mo sa mathematics, pero hindi pa rin magkakasya, mga kapatid. Yung budget na meron ka, hindi talaga magkakasya. Na-stress ka. Naranasan yung mga kapatid mag-compute ng bayarin. Credit card, tubig, kuryente. And turn out, mga kapatid, na after mo mag-compute, ang sakit sa ulo. Na para ka nagtrabaho ng 8 oras hanggang 12 oras. Yun lang naman ang ginawa mo, nag-compute lang. Masakit pa sa kalooban mo kasi negative pa. Pagtingin mo sa pitaka, negative. Walang natira. What are you gonna do? Anong gagawin mo? Oh, kapatid, hindi nagagamot ng tulog yan. Amen. Lord, kulang po ang pera namin. Kulang po ang pambayad namin. Kailangan ka namin. Tulungan mo ko. Turuan mo ko. I-guide mo ko kung anong gagawin ko. Lord, I give you my problem. I give you this trial. I give you this hardships of my life. Gawin natin, mga kapatid. Amen? Okay, next tayo. Frustration. Yan. Ano ibig sabihin ng frustration? Isang bagay na hindi ma-accomplish. May mga barriers, may mga harang, amen, upang hindi ma-accomplish ang isang bagay, amen. Mga gusto kang gawin pero hindi mo magawa, napoprostrate ka. Mga kapatid, ngayon pumapasok yung tinatawag na nagagalit ka. Napagbubuntongan mo ng galit yung ibang tao dahil sa frustration mo, mga kapatid. Lahat man sabing amen. Sino dito mga frustrated? Ha? Sino dito mga frustrated? O nahiya lang kayo? Amen? Pero dumating tayo sa panahon na tayo frustrated. Gusto na natin ito. Amen? Nandito na tayo, malapit na, pero naudlot pa. Amen? Nandun yung frustration sa ating buhay. Alam nyo, bago maging possession, demon possession, dumaan mo muna pala sa process, mga kapatid. Frustration. Frustration, obsession. Amen? Oppression and possession. Obsession muna, mga kapatid. Na-obsess ka sa isang bagay. Na-frustrate ka nung hindi mo nakuha. Like for example, sa pag-ibig. Mga kapatid, bigyan natin ng example sa mga dalaga at binata dito. Gusto mo talaga mapasagot si brother, si sister. Gusto mo siyang makuha, mapangasawa. Pero na-obsess ka sa kanya. Yun nga lang. Amen. Hindi ka niya type. Hindi ka niya gusto. Hindi ikaw yung tipo niyang lalaki. Kaya na-frustrate ka, mga kapatid. Amen. And then, after a while, talagang gusto mo siya, yung pinangarap mo, ipinagdasal mo sa Panginoon, talaga nag-fasting ka lang 60 days para na makuha siya. Amen? Matindi yun Fasting para sa babae. Alam nyo ba, simula nung ipinanganak tayo, alam na ng Diyos sinong mapapangasawa natin. Alam na niya yung perfect na babae para sa atin. Sister Sarah, nag-fasting lang yan, 3 days. Pero hindi.
Hindi para makuha ako, para kunin ang sagot ng Diyos kung ako ba'y sasagutin niya. Nung time mo na yun, wala naman akong trabaho, wala akong ikakaya, wala akong mapagmamalaki. Amen? Nag-fasting siya 3 days. Marami pa daw lumalabas na ano daw ako, Manila boy, na ano to? Playboy. Sabi nila, chick boy daw. So, nag-iingat din siya. Humingi siya ng guidance sa Panginoon sa 3 days. Pero yung 3 days na yun, mga kapatid, amen, fasting niya talaga, focus, kanyang board exam. Sinama lang ako, mga kapatid. May sagot ang Panginoon, nakita niya. 2 kalapati pinakawala. Si Mamaglo, si Mamaglo eh. Si Mamaglo. Ano pa, nakita niya mga kapatid, magkasama kami sa isang sasakyan. Nagbabiyahe kami. Hanggang pagdating sa dulo, magkasama kami. Pagbaba namin, magulo na yung lugar, nangangaral na kami. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang kami yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, para sa ministry. Tignan nyo. Kaya, advice, hindi lang tayo dahil gusto natin siya. Sayang naman. Di ba? Baka wala lang magkagusto sa akin. Amen? Consider the best. Kung tingin mo na okay lang yung boyfriend or girlfriend, consider the best. Meron pa rin, kung yun na yung the best, okay. Hingin mo sa Diyos yung guidance, yung direction, confirmation. Pero kung hindi, huwag ka magmadali. Alam mo, ang Diyos, merong nakalaang perpektong babae o lalaki para sa atin. Ayun, 3 days, di ba? Yung iba, 60 days, nag-fasting, mga kapatid. Merong istorya naman na pinag-fastingan talagang nagkatuluyan. Oo, di ba? Nagpa-fasting ka. Tandaan nyo po, iyan muna natin, nagpa-fasting ka, hindi para makuha isang bagay. Nagpa-fasting ka para i-align ang isip mo sa kalooban ng Diyos. Dapat fasting mo 60 days, makuha siya. Dapat na-align na yung isip mo kung tama yung puso mo. Na-align na kung hindi kalooban ng Diyos. Hindi talaga. Kaya, frustration, oppression. Pinahirapan mo lang sarili mo. 60 days ka nag-fasting para sa babae. 60 days ka nagpaka-gutom para sa babae. And then here comes the oppression. Ano yung oppression? Hindi ka na makatulog. Hindi ka na magkaugaga sa kakaisip, mga kapatid. Amen? Tapos darating yung time na nakakarinig ka na ng bulong para kang baliw. May mga bulong ka na nadidinig. And then, demon possession. Yun po yun. Hindi ka agad kinabukasan, demon possession. Yung iba, sobrang lungkot, hiniwalayan, nag-break up. O yan. Hindi na makatulog. Hindi na oppressed na sila. Nagka-aibag na. And then, papasok mga kapatid na papahirapan na sila ng kaaway. Okay. So, naintindihan niyo po ba mga kapatid? So, frustration, yan yung obsession and then frustration, yan yung process mga kapatid ng kaaway. Pero wag na sana tayong umabot sa oppression. Kasi ayaw ng Diyos mga kapatid. Pag sinabing oppress pinapahirapan. Pinapahirapan not only physically, mentally, amen, spiritually, para kang bandage. Parang ikaw ay bihag. Naintindihan niyo po ba? Parang sinasabi mo, Pastor, magtatanghalian na. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay lubos na nahihirapan. Gusto niya magpahinga tayo sa presensya niya. Gusto niya, mga kapatid, amen, ilahad natin lahat sa Kanya. Ibigay natin lahat sa Kanya, lahat ng kabigatan na meron tayo. Huwag mong dalhin, huwag mong solohin. May Diyos tayo na nagmamalasakit, nagmamahal sa iyo. If you are frustrated of something, mga kapatid, amen, ibigay mo sa Diyos, mga kapatid, at bibigyan ka ng kaliwanagan ng Panginoon. He will give you wisdom, understanding, mga kapatid, sa mga circumstances na nangyayari sa buhay mo. Alam niyo po, nung bago kami pumunta, mga kapatid, sa ibang bansa, nagkasakit pa yung 2 anak ko. Frustrated kami, 2 mag-asawa. Bakit? Mga kapatid, pera yun eh. Para matuloy ulit kami, kailangan namin magbayad ulit ng 20,000 plus. Amen. Frustrated kami. Kaya naghanap kami ng paraan para maging clear yung bulutong ng anak ko.
Amen? Para makalis kami. Before, doon sa date ng aming alis, mga kapatid. Kung pwede matakpan yung bulutong para pagdating sa immigration, mga kapatid, hindi mapapansin. Lalagyan ng tawag to, concealer. Pero hindi kalooban pala ng Diyos talaga. Pagdating, Lunes ang alis natin, dapat pagdating ng Sabado, lalong dumami. Frustrated kami talaga sa ano gagawin. May plano kami, lahat na, naka-itinerary, kasama namin yung tito namin. So, ang dami ko din plato, sisharean ko siya ng Word of God. Amen? Kaya kapag nag-share ako ng Word of God, sabi niya sa akin, di ba? Pastor, di ba nakabakasyon ka? Sabi, bakasyon din yung sharing ng Word of God. Pero walang pinipiling, di ba? Panahon yun eh. Sinashare. Ngayon, kami, lalo pang pagdating na linggo, lalong lumabas mga kapatid. Sige, bigay ko na sa Diyos. And then doon na-release. Doon nawala yung tinik, yung bigat sa dibdib ko mga kapatid. Okay. Anong kalooban ng Diyos? And then, nakausap ko yung pastor doon. Wala akong plan mag-preach, mga kapatid, mangaral. Gusto lang namin magmamasya, magpahinga, mag-unwind, mga kapatid. Pero tumawag yung pastor kasi na-injury siya. At talagang inadya ng Panginoon, ako po yung mangaral doon. And then I preach, I prophesy na mayroong isang babae, mga kapatid, na mayroong bukol sa kanyang katawan. And he received, mga kapatid, the power of God. As I declare, mga kapatid, healing. Sabi niya, Pastor, kulapit siya after, nagkakasayahan na kami. Pinapit niya ako, Pastor. Nung nag-declare ka, ako po yun. Pastor, ako po yung sinasabihan mo na mayroong sakit sa ganito. Amen. At nung nag-declare ka, amen, nag-pray ka ng healing, at tayo nag-praise and worship na, amen, doon sa huli. Naramdaman ko yung kapangyarihan ng Diyos na napakalakas sa aking katawan. Amen. Hindi ko alam yung buhay niya. Hindi ko sila kilala. But I prophesy na mayroong isang babae na mayroong bukol sa kanyang dibdib. Amen. Sa kanyang katawan. Kapatid. Tingnan niyo po, divine appointment. Dinidelay ng Panginoon yung mga bagay na yon. Hindi para gawin kang frustrated, mga kapatid. Ina-align lang ng Panginoon. Amen? Ang buhay natin sa kanyang kalooban. At kung magsabing amen. So yung delay sa buhay natin, nade-delay ka, mga kapatid, akala mo, huli lang lahat pagdating sa Diyos. Walang huli sa Diyos. Pagdating sa Diyos, mga kapatid, amen. Kahit matanda ka na, kilala niyo si Pastor Umpad. Mga kapatid, ating Bishop Umpad. Hallelujah. Pagdating sa klase, tayuan yung mga pasok siya eh. Tayuan. Good morning, teacher. Yung pala, estudyante din siya. Senior citizen, pumasok sa eskwelahan, mga kapatid. Akala siya ang teacher. Hindi po yung lahat, mga kapatid. Amen? Gamitin mo yung natitira mong lakas at maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, huwag ka ma-prostrate, huwag ka mapanghinaan. Kung yung bagay na yan, hindi mo pa nakamit, mga kapatid, hindi mo pa natupad, God is never too late. Sa Diyos, mga kapatid, kahit maliit na lang ang panahon, kahit wala ng paraan, sa Diyos, gagawa siya ng paraan. Kung paano niyang hinati ang Red Sea, mga kapatid, amen, at nakadaan ang mga Israelites, ganun din gagawin ng Diyos, gagawa siya, maglalagay siya ng daan para sa iyo, upang makita mo na maganda pala ang plano ng Diyos. Sa buhay mo, sa pamilya mo, amen, sa ministry mo, huwag kang titigil. Huwag kang ma-frustrate. Ibigay mo sa Diyos ang frustration mo, ang obsession mo, mga kapatid. Kung meron man tayong dapat ika-obsesan, ang Diyos. Ma-obsess tayo sa pagmamahal ng Diyos. Ma-obsess tayo, mga kapatid, sa leading ng Panginoon. Ma-obsess tayo sa mga kaluluwa na dadalhin natin, amen, sa paanan ng Panginoon. Masyado mong pinoproblema, amen, yung isang bagay. Samantalang pagdating sa Diyos, tapos na yan. Masyado kang, amen, nakalulong, masyado kang nakatambay dyan, mga kapatid, sa kapighatian, kalungkutan, samantalang sa isip ng Diyos, tapos na yan. 2,000 years ago, yung sakit mo, pinagaling na ng Panginoon. Bakit ka natatakot? Amen. Sa pamamagitan ng laytay ni Jesus, magaling ka na. Ba't ka natatakot? Ba't ka nangihina? Ba't ka napoprostrate? Kulang lang tayo sa paglapit sa Panginoon. Kulang lang tayo sa salita ng ating Panginoon.
Palakpakan nating malakas ang ating Panginoon. Okay, next po tayo. Sabi dito, mga kapatid, dahil sa frustration, dahil sa takot, anong request ni Elijah? And he asked that he might die, saying, Panginoon, gusto ko nang mamatay. Hindi po kamatayan ang solusyon para matakbuhan mo ang problema. Hindi ang kamatayan. Dapat mamatay ka kay Jesus. Pero yung mamatay ka para mawala ang problema, hindi yan ang solusyon. Mga kapatid, yan ang request ni Elijah. Yan din bang request mo? Sino dito nag-request, mga kapatid? Alam ko ayaw nyo mamatay, pero pag sobrang bigat na, parang wala nang solusyon. Wala ka ng taong malapitan. Oppressed ka na. Minsan dumadapo sa isip mo na gusto mo nang mamatay. Gusto mo nang bisanin ang buhay, mga kapatid, dito sa daigdig. Ba't may nagdadaan? For I am no better than my father. Hindi, okay, get. Hindi naman, ibig sabihin dito, nakikipagpaligsahan si Elijah sa kanyang mga ninuno, mga kapatid. Amen. Siguro yun ay iniisip niya. Na mas magaling sa kanyang mga ninuno. Minsan napoprostrate tayo. Kasi gusto natin higitan yung mga nauna sa atin. Amen? Gusto nating masigit tayo sa ibang tao. You will be frustrated. Pero hindi po, mga kapatid. Pagdating sa Panginoon, gusto niya lahat ng gagawin mo, dapat sa Kanya lahat ang papuri. Hindi dahil titingnan ka nila na magaling, dakila, makapangyarihan, matalino. Laging glory to God. Laging, mga kapatid, pag sinabi sa iyo, ang laki na ng pinagbago mo, lagi mo sasabihin, salamat sa tulong ng Panginoon. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Wow! Top 1 ka na! Ha? Ano sabihin mo? Hindi, talagang pinagpuyatan ko yan. Talagang nag-aral ako talaga. Dapat ang sagot mo, glory to God. Sa Diyos ang kaluwalhatian. Bakit? Magiging top 1 ka ba kung hindi ka tinulungan ng Diyos sa panahon na nagpupuyat ka, tinatalino ka niya? Diba? Nakapasa ka sa board exam. Huwag natin pagmamayabang ang ating mga sarili. Huwag natin pagmamayabang ang ating abilities. Lagi nating ipagmayabang ang Diyos, mga kapatid. Yun ang gusto ng Panginoon. But mapuprostrate ka. Lagi mong tatandaan kahit anong galing mo, may mas magaling pa rin sa'yo. Kahit anong talino mo, may mas matalino sa'yo. Amen. Pero lagi mong sasabihin, walang papantay sa Diyos. Kapag ang Diyos ang pinagmalaki mo, amen, kapag ang Diyos ang itanaas mo, walang papantay sa Kanya, mga kapatid. Amen. So, yun ang dapat makita sa atin bilang Kristiyano, mga kapatid. Lahat po magsabi, amen. Hallelujah. So, gusto niya na mamatay. He is a man of God. He is a prophet of God. Pero dumating siya, mga kapatid, sa depression. Dumating siya, mga kapatid, sa anxiety. Amen. So, you are not excused. Can we repeat it? I am not excused. Oh, hindi ka excuse sa discouragement. Hindi ka excuse sa fear. Hindi ka excuse sa fear. Lahat tayo, sa fatigue, lahat tayo, mga kapatid, ay dadaan dito. Dapat meron tayong response. Sasabihin mo din ba yung sinabi ni Elijah? Gusto mo nang mamatay? Sa hirap ng buhay? Hindi, mga kapatid. You must have a faith. You must have the faith, mga kapatid. Okay. So, pagod na siya. Amen. Ito po, babasahin natin yung susunod na versikulo. Chapter 19, verse 5 to 7. Amen. Pwede ba sa Tagalog? Ano natin, para sa 5 to 7. Pagkatapos, humiga siya sa ilalim ng punong kahoy at nakatulog. Okay.
Biglang may anghel. Nakatulog siya sa sobrang pagod. Ang haba ba naman ang kanyang nilakbay? Biglang may anghel na kumalabit sa kanya. Naranasan nyo na bang kinalabit kayo ng anghel? Hindi mo minsan nakikita. Pero may panahon sa buhay mo na kinakalabit ka ng Diyos. May panahon sa buhay mo na hinihiko ka ng Panginoon. Sa sobrang pagod, amen, sobrang exhaustion, sobrang frustration mo, hindi ka lang sensitive, pero minsan nagigising ka sa madaling araw na kinakalabit ka ng Diyos. Na hinihipo ka ng Panginoon. Amen? Yung hipo ng Panginoon, yung kalabit ng anghel dyan, mga kapatid, is not a condemning, hindi siya condemning touch, mga kapatid. But a touch of comfort. A touch of peace, mga kapatid. Hipo ng pagmamahal at pagmamalasakit, mga kapatid, galing sa Diyos. Can we say amen? Tandaan nyo, mahal tayo ng Panginoon. Pag nagkamali tayo, pag nagkasala tayo, hindi kayo kukondem ng Panginoon. Amen? Nahahabag siya sa atin pag nagkakamali tayo. Kung meron man, mga kapatid, mag-a-accuse sa'yo, hindi ang Diyos, ang dyablo. Pero meron na magsasabing, mga kapatid, na nagkamali ka. At sinasabi yung mga pagkakamali mo, pinamumuka yung mga pagkakamali mo, hindi ang Diyos yun. Amen? Ang nagpapamukha sa iyo ng pagkakamali mo, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung kaaway, mga kapatid. Because, ayan sabi ng Bible, devil is the accuser of the brethren. Devil is a liar. He is the father of all liars. Pero ang Diyos, mga kapatid, He is calling you by your name. Tinatawag ka niya sa iyong pangalan. At tinitingnan niya, mga kapatid, amen, higit ang iyong pangangailangan kaysa sa iyong pagkakamali. That's why the touch of the angel here, mga kapatid, signifies comfort. Signifies refreshment. Sabi diyan, biglang may anghel na kumalabit sa kanya at sinabi, bumangon ka at kumain. Wow! Nandun siya sa wilderness, sa ilalim ng puno, may anghel na tumapik sa kanya, bumangon ka at kumain. Naalala ko, mga kapatid, may isang evangelist, mga kapatid, na sobra siyang na-depress sa kanyang buhay. Doon sa kanyang condominium unit, mga kapatid, nakita niya bukas ang bintana at habang nakahiga, ilang araw na siya hindi naliligo, mga kapatid, sa sobrang depression, frustration. Kilala niyo to, but I will not mention his name. Ang sabi niya, mga kapatid, magpapakamatay na siya. Tatalon siya. A man of God. An evangelist, mga kapatid, binata pa. Tatalon na siya. Doon sa condo unit na kanilang nabili na kanyang nanay. Biro mo, mga kapatid. Because he failed. Nagkaroon siya ng biggest mistake sa kanyang buhay. At dahil doon sa mistake na yun, hindi mo na siya pinapayagang mangaral. At dahil sa frustration, sa obsession, oppression, mga kapatid, amen, gusto nyo nang mamatay. A man of God. Pero sabi niya, bago ako tatalon, maliligo muna ako. Naligo muna ako. Nung pagligo niya, habang shower ko, patak sa kanya ulo. Oh, ramdam siya ng refreshing. Refreshing. Ang sarap palang maligo. Na-appreciate niya yung tubig, mga kapatid, na malamig, na dumadapos sa kanya ulo pababa. Amen. Bagyan na bagong isip niya. Hindi naman ako papakamatay. Kakain muna ako. Lumabas siya, kumain siya, mga kapatid. Sa isang mamahaling restaurant. Ang sarap pala ng pagkain. Minsan, pag malungkot ka, kailangan mo lang maligo at kumain. Pag depressed ka, anxiety ka, kulang ka lang pala sa ligo at sa pagkain. Amen? Kailangan mo lang palang
mag-explore. Kailangan mo lang palang lumabas, mga kapatid. Amen? Kaya, nakakadagdag sa frustration ang hindi pagligo. Sino dito ang hindi naliligo araw-araw? Ako every other day ako, pero katawan, araw-araw. Yung sa ulo lang. Sino dito hindi naliligo araw-araw? Mamanahin pa, pati ng anak nyo, di ba? Hindi rin maliligo araw-araw. Saan maligo? Sinasabi ko sa iba, para gumanda isip mo, sa umaga pa lang, maligo ka na. Ang ganda, refreshing. Kasi merong psychological effect yan. Mga kapatid, ang pagligo. Okay? So sabi dito, bumangon ka at kumain ka. Mga kapatid, ang ibig sabihin nun, mga kapatid, gusto ng Panginoon na ma-renew ang ating spiritual sa pamagitan ng pagpapahinga. Diba? At ang Diyos din ang gumigising sa'yo. Pagising ni Elijah, nandun ang pagkain. Sino nagluto? Sino naghanda? Sabi ng Bible, mga kapatid, nasa ibabaw ng kahoy ba yun? At mainit ang pagkain. Ipinaghanda siya ng pagkain ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Gusto ng Diyos, mga kapatid, na palakasin siya. Hindi lang physically, but also mentally and spiritually. Yung emotional niya, mga kapatid, after ang Panginoon. Ganyan maging courage ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Sometimes, gusto natin ma-encourage tayo, gusto natin nakakita ng isang miracle, milagro. Amen. Pero doon sa mga maliliit na bagay, ini-encourage ka ng Panginoon. Hindi natin nakikita yung mga maliliit na bagay, encouragement na pala yan galing sa ating Panginoon. Hallelujah. And we say, Amen. Hallelujah. So, physical rest and nourishment, mga kapatid, kailangan ni Elijah yun upang mapakinggan niya muli ang tinig ng Panginoon. Amen? Siyempre kapag frustrated ka, hindi mo madinig. Ang kailangan matulog, maligo, kumain. Amen? Ma-refresh ka, mga kapatid. Amen? Upang madinig muli ang tinig ng Panginoon. Amen? So we may need rest and care before spiritual guidance can be received, mga kapatid. Sometimes, after ng victory, nandito yung spiritual danger. Nandito yung danger natin, mga kapatid, na tayo bibigay spiritually. Kaya kailangan tayo po ay cautious. Tayo mag-iingat, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kasi ito ay maaring magdulot sa atin ng loss o kawalan, mga kapatid. Amen. Kaya, after victory, rest. Katatapos lang na ating 21 days, mga kapatid, na sama-samang pag-ayuno, and that's victory. Nakita nyo? Danger. Yung kasunod. Pinadalan tayo ng Diyos ng napakadaming pagsubok. Amen? Without the fasting, without the power of God, without the manifestation, mga kapatid, ng kapangyarihan ng Diyos, lahat tayo bibigay dito. Lahat ng na-discourage dito, lahat ng dumanas ng pagsubok dito, wala na, mga kapatid. Pero dahil, mga kapatid, merong encouragement galing sa Panginoon. Merong Diyos, mga kapatid, na yumayakap sa iyo. Merong Diyos na nagko-comfort sa iyo. Merong Diyos na nagpapasaya sa iyo. Merong Diyos na bibigay sa iyo, mga kapatid. Amen, ng kapayapaan. Amen. Tayo'y nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya, mga kapatid. And then, refresh ka niya, pinakain ka niya, pinasaya ka niya, kinomfort ka niya, mga kapatid. And then, you are ready to receive the voice of the Lord. To receive the revelation from the Lord, mga kapatid. Diba? Nung dumadanas ka pa ng pagsubok ng hardship sa iyong buhay, nandun yung pagkatuliro, nandun yung paghihirap, yung kalungkutan. Pero after kang ma-refresh, yun pala ang message ng Lord. Yun pala yung lesson na yun. Amen? Pinalakas ka muna, hindi naiintindihan mo. Yun pala ang gustong ipahatid sa akin ng Panginoon. Lahat mo magsabing amen. Sorry, baby.
Next po, mga kapatid. Matatapos na po ako, mga kapatid. Ilang slide na lang. His faithless action. Basahin po natin, 1 Kings chapter 19, verse 8 and 9. And he arose and ate and drank, and went in the strength of the 40 food, 40 days and 40. Yung pagkain na yon, mga kapatid. Take note, yung pagkain na binigay sa kanya ng Diyos, mga kapatid, ay sapat na magbigay sa kanya ng lakas sa travel niyang 40 days and 40 nights. At hindi, di ba? Nights to Horeb, the mount of God. There he came to a cave, lodged in it, and behold, the word of the Lord came to him, and he said to him, "What are you doing here, Elijah?" Tinanong sa ng Diyos, anong ginagawa mo dito, Elijah? Palagay nyo ba, nagkamali lang si Elijah na nagpunta doon? Ano yung ibig sabihin nun, mga kapatid? Amen. What are you doing here, Elijah? That is not a rebuke from the Lord, mga kapatid. Amen. Gusto ng Panginoon na i-reflect niya ang sitwasyon. Anong ginagawa mo dito, Elijah? Tatanungin ka rin ng Diyos, anong ginagawa mo dito sa church? Ba't nandito ka pa? Sige nga. Sister Amor, anong ginagawa mo dito sa church? Ba't nandito ka pa? Tanungin ka rin ng Diyos. Pero siya nag-lead sa'yo dito. Anong ginagawa mo dito? Gusto lang ng Lord na i-reflect mo ang sarili mo. Ba't ka nandito? Ba't ka nandito? Di ba dumaan ka na sa pagsubok, naglilingkod ka naman sa Diyos? Di ba dumaan ka sa hirap? Nagsisikap na naman magtapat sa Diyos. Ba't nandito ka pa? Reflect. Ba't nandito ka pa? Ba't nandito pa kayo? Dapat wala na kayo dito. Reflect. Ba't nandito ka pa? Dahil sa Diyos. Dahil inanalayan ka ng Diyos, dahil iningatan ka ng Diyos, dahil pinalakas ka ng Diyos, dahil pinasaya ka ng Diyos. Ba't nandito ka pa? Tanungin mo sarili mo. Ang Diyos nag-lead sa iyo, pero tinatanong ka niya para i-reflect niya. Para mag-reflect ka sa sarili mo. Bakit nandito ka pa? Diba dapat wala ka na dito? Dapat nandun ka na, hindi ka naglilingkod? Pinabayaan ka naman ng Diyos? Amen. Ba't nandito ka pa? Yan po sabi ng Romans. Walang kahubaran, kahirapan o kumatayan man maghiwalay sa atin sa pag-ibig natin kay Jesus. Ni ang kahapisan, mga kapatid, amen, ay walang makakapaghiwalay sa pag-ibig natin kay Jesus. Pagod ka, na-prostrate ka, nalungkot ka, bumagsak ka, nag-fail ka, pero ba't nandito ka pa rin? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, amen? Hallelujah! Kahit wala ka sa Diyos, may problema. Kahit wala ka sa Diyos, may trial. Kahit wala ka sa Diyos, may kalungkutan. Kahit wala ka sa Diyos, may mamamatay. Pero ba't nandito ka? Kasi dito mo naramdaman ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang yakap ng Diyos, mga kapatid. Amen! Dito lumalakas tayo. Awit tayo. Na ibibigay natin yung emotion natin, mga kapatid. Dito kumikilos ang Espiritu ng ating Panginoon. Palakpakan nating malakas ang ating Panginoon. Next po tayo, His foolish assumption. Nag-assumption ng mali, mga kapatid, ng kamangmangan, ng may kamangmangan. He said, I have been very jealous for the Lord, the God of hosts, for the people of Israel have forsaken your covenant, thrown down your altars, and killed your prophets with the sword. And even I only am left, and they seek my life to take it away. Sabi niya, ako nag-iisa na lang ako. Nagkaroon talaga ako ng selos. Amen. Nagkaroon ako ng sabihin na natin, sama ng loob. Mali ang assumption niya. Sapagkat ang sabi ng Bible, meron pang 700 prophets, true prophets of God, mga kapatid, na natitira. Akala niya, nag-iisa na lang siya. Oh, mga kapatid, amen. Minsan ganun tayo, akala natin, nag-iisa na lang tayo. Tama? Akala niyo, nag-iisa lang kayo? Ha? Akala niyo, mga kapatid, iniwan na tayo? No, mga kapatid, iwan man tayo ng lahat, pero ang Diyos hindi kayo iwan. Lagi niyo tatandaan,
Yan ang pangako ng Diyos sa atin. One of His promises, mga kapatid, I will never leave you, nor forsake you. The promise of God still stand. Nakatayo pa rin yan. There is no error. Ang Diyos ay hindi sinungaling pag sinabi niyang hindi kita iiwan. Paninindigan niya yan. Kahit saan ka magpunta, kasama mo ang Diyos. Sa panganib, kasama mo ang Diyos. Sa kalungkutan, kasama mo ang Diyos. Mga kapatid, sa kasiyahan, kasama mo ang Diyos. Sa kapanghinaan, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, hallelujah. Mali ang kanyang assumption na siya'y nag-iisa. Maliban doon, mga kapatid, kasama niya ang ating Panginoon. Hallelujah. His flawed attitude, sabi diyan, and he said, go out and stand on the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore the mountains and broke in pieces and rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. So, nandun yung malakas na hangin, pinakita ng Diyos. Malakas na earthquake, pinakita ng Diyos, mga kapatid. And then, after the earthquake, yung apoy, nagmanifest, pinakita talaga sa ng Diyos, sa Kanya, ng Diyos, mga kapatid. Amen. Pero sabi ng Diyos, God is not there. Yung sinasabi ko kanina. Yung sinasabi ko po kanina, mga kapatid. Nag-aantay tayo ng miracle galing sa Diyos na hindi natin napapansin sa mga maliliit na bagay. Amen. Sa mga maliliit na sitwasyon, mga kapatid. Amen. Ini-encourage ka ng Panginoon. Natitaken for granted natin yung mga maliliit na blessing, yung gumising lang tayo sa umaga. Amen. Hallelujah, ay malaking pagpapala na sa ating Panginoon. At sabi niya, and the fire, the sound of a low whisper. Ibig sabihin, nagpakita ng fire, earth, and earthquake, mga kapatid, yun po ay mga malalakas na forces or persa. Pero sabi niya, the Lord is not there. Nandun siya sa mahinang bulong. Minsan pala, mga kapatid, kailangan nating tumahimik lang upang marinig natin ang bulong ng Holy Spirit sa atin, mga kapatid. Amen. Minsan ba ganon, mga kapatid, nasasabihin sa'yo, huwag kang sumuko. Binubulungan ka ng Diyos, huwag kang sumuko. Magpatuloy ka lang. Huwag kang bibigay. Never quit. Go. Move forward. Kasama mo ko. Palalakasin kita. Nadidinig nyo ba, mga kapatid? O nag-antay kayo ng miracle na yung 1,000,000 babagsak sa harapan nyo? Ha? Mga kapatid, yung whisper galing sa Diyos. Minsan tahimik at halos di mo nadidinig. Pero doon minsan nanggagaling, mga kapatid. Amen, ang encouragement galing sa ating Panginoon. At kung magsabi amen. God's presence in a gentle whisper. Hallelujah. Presensya ng Panginoon sa pag sinabing gentle, maamo. Amen. May mga nag-whisper na, wala kang kwenta. Bobo. Tama. Pero sa Panginoon, gentle. Di kita iwan. Gentle whisper. Hallelujah. Hallelujah. Wala kang kwenta. Gusto natin madinig, mga kapatid. Whisper ng kaawan o whisper galing sa Diyos. Hallelujah. Kaya whisper ang gamitin niyo. Sorry. Nawala na naman tayo sa Sorry. Ako po hindi na pasensya. Mira na naman yung aking pagka-joker. Hallelujah. Sabi doon, mga kapatid, balik po tayo dito. God is not in any of that dramatic situation. Ang Diyos ay nandun sa mahina at hindi mo mapapansin. Huwag ka lang mag-focus sa mga dramatic or mga malalaking pangyayari sa buhay mo. Pansinin mo din yung mga maliliit na bagay. Like for example,
may problema ka, pero yung mga anak mo malulusog. Di ba? Yung mga anak mo, walang sakit na pag-uwi mo, niyayakap ka, sinasabi, I love you, I miss you. Maliliit na bagay na makapagpapasaya sa iyo. Tama? Pag-uwi mo sa bahay, hallelujah, praise the Lord, mga maliliit na bagay, nakita mo dahil nakita niya ang mga anak mo na sobra kang problematic. Amen. Dilinis na nila, nagluto na sila, mga kapatid, maliliit na bagay na hindi natin minsan na-appreciate. Hallelujah. So, ganun po, mga kapatid, ang nangyari kay Elijah. Next, mga kapatid, para matapos na po tayo. Hallelujah. Tingnan niyo po, Father's compassion. Alam niyo po yung prodigal son, basahin natin diyan. And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him and kissed him. The father sees the son while he is still far from the house and even from the distance. Nakita na ng ama, mga kapatid, amen. Sa malayo pa lang ang kanyang anak, praise the Lord. And he had compassion. Nagkaroon ng habang, amen, sa kanyang damdamin. The father saw and perceived the condition of his son. Nakita niya ang kondisyon. Amen. Naintindihan niya ang kondisyon ng kanyang anak. Hindi naging maganda ang kondisyon ng aking anak. Galing ito, amen, sa distress. Galing ito sa fatigue, amen. Galing ito sa mahabang biyahe. Wala pa ito sigurong kain. Ang dumi-dumi niya. Amen. Ang dungis niya. Mga kapatid, the father perceived, mga kapatid, what happened and what is the condition of his son, mga kapatid. Hallelujah, kaya paglapit. Nakita niyo, mga kapatid, nung umalis tayo, nung minsan nagpapalamig tayo, minsan, mga kapatid, na may mga times sa isip natin na, praise the Lord, gusto muna natin magpakalayo-layo. Amen. Pero ang Diyos, nakatingin sa'yo, tinitingnan niya kung nasaan ka, kung gaano ka nakalayo. Hindi nilubayan ng Diyos ang kanyang mata, hindi niya inalis ang kanyang mata sa'yo, mga kapatid. Amen? He had compassion for you. He has compassion. He is very compassionate to you. Sa ating lahat, mga kapatid. Amen? At paglapit, mga kapatid. Hallelujah. What happened next, mga kapatid? Niyakap siya. Pinalikan. Pero ibang tao, mga kapatid, ang ibang tao, mabalik ka rin pala. Ito. Nagtino ka na. Ba't bumalik ka pa? Ang ibang tao. Pero ang Diyos, hindi nagsalita. Niyakap ka lang. Alam niya na kasi yan yung pinagdaanan mo. Alam niya na yung paghihirap mo. Alam niya na yung trials mo. Alam niya na yung hardship mo. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Yakap ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Hahalikan ka ng ating Ama. Pero ibang tao, no compassion. Kasi hindi sila ang Ama. Mga kapatid, payo ko lang, upang maintindihan natin ang bawat isa at pinagdadaanan ng bawat isa, hilingin natin sa Diyos na bigyan niya tayo ng pagmamahal na meron siya. Upang maintindihan natin ang pinagdadaanan. Minsan po, umiiral talaga makataong judgment, mga kapatid. Huwag naman sana, mga kapatid, nadatnan tayo ng Panginoon na tayo nangunghusga ng kapwa. Bagkus, mga kapatid, amen, bigyan tayo ng Diyos ng pusong mahabagin at mapagmahal. Mga kapatid, lahat po magsabing amen. Puso na meron siya. Mga kapatid, hallelujah. Ang Panginoon, ang paglapit, mga kapatid, ang Ama, yung paglapit ng kanyang anak. Anong naramdaman, mga kapatid? The comfort. Ang yakap ng Panginoon. Ang halik, mga kapatid, ng Panginoon. Hindi condemnation, mga kapatid. Amen? Hindi condemnation pagdating sa Ama, kundi comfort, joy, peace. Iyakap na ako ng tatay ko. Ibig sabihin, bati na kami. Nalikan na ako ng tatay ko. Ibig sabihin, pwede na ako pumasok uli.
sa palasyo. You are always welcome, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon. Hindi pinagkakait ng Diyos ang kanyang presensya. Saan ka man magpunta, pwede mong maramdaman ang presensya ng Panginoon. You are always welcome. You are very welcome sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tignan nyo. Hindi condemnation. Hindi paninisi ang ginawa ng Ama, kundi yakap, halik. At pinalitan ng kanyang damit, mga kapatid, at nirestore siya bilang anak. Ganyan ang Panginoon. Anong kalagayan ng anak? Pagod. Frustrated. Mga kapatid. Stress, marumi, mabaho. Ganyan ang ginagawa sa atin ng sanlibutan. Pero, mga kapatid, there is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like, mga kapatid, the touch of God, mga kapatid. Ang hipo ng Panginoon. Kaya ka narito? Kasi gusto mong mahipo ng Diyos. Gusto mong mahiyakap ng Diyos. At itong mensahe na ito, mga kapatid, it is not from me. That's from our Father. Yan ay galing sa ating Ama. I'm just an instrument. Ako po ay isang kasangkapan lang. Pero mensahe ito ay pinapatid sa iyo ng ating Ama. Ini-encourage ka na niya. Be encouraged. Malungkot ka. Susuko ka na. Wag. Don't give up. Never quit. God is encouraging you right now. Ang ating Ama, ang ating Diyos, ang ating Panginoon, tinatapik ka. Huwag kang susuko. Hindi niya kita sinusukuan. Huwag kang bibigay. Yayakapin kita. Amen. Kahit marumi ka, kahit madungis ka, kahit mabaho ka, ano pa man ang pagkakamali mo, kahit dakila ang kasalanan mo, mas dakila ang pagmamahal ko sa iyo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Lastly, mga kapatid, alam niyo po yung verse na to, alam niyo po itong picture na to, next tayo. Alam niyo na yan, di ba? Footprints in the sand. Noong una, 2 sets of footprints. Pero yung pangalawa, mga kapatid, habang nasa journey siya, mga kapatid, dun sa likod, sa dalampasigan, nag-isa na lang. Noong una, 2 set. Sabihin, 2 tao ang maglalakad. Kalagitnaan ng kanyang paglalakad, isa na lang. Wala akong picture dyan. Isa na lang. Ano yung sabihin, mga kapatid? Ang iniwanan siya ng Diyos. Tapos nakita niya, dun sa footprint na yun, yun yung panahon na talagang meron siyang heavy moments sa kanyang buhay, mabigat. Dun sa pagkakataon na yon, mga kapatid, na siya'y dumadanas ng trials sa kanyang buhay. Sinisi niya ang Diyos. Bakit iniwanan mo ko? Bakit iniwanan mo ko? Sabi niya. Ano sinabi ng Diyos? Ano sinabi ni Jesus Christ? Yung footprint na yan, footprint ko yan. Kasi nakita ko, hindi mo na kaya. Kaya binuhat kita para matapos lang natin yung journey. Ganyan po, mag-encourage ang Panginoon. Sa iba, pag di mo na kaya, sisisihin ka pa. Mahina ka talaga, bobo ka, wala kang kwenta, tanga ka. Pero sa Diyos, ganyan mag-encourage ang Panginoon, bubuhatin ka niya. Aalalayan ka niya, mga kapatid, para matapos mo ang buhay mo. Nakasama siya, mga kapatid. Yan po istorya niya, mga kapatid. Kaya, marahan po tayong tatayo, mga kapatid. Dito po nagtatapos ang mensahe. Kapatid, naway, na-encourage kayo, mga kapatid, ng salita ng Diyos, mga kapatid. At huwag niyong kalilimutan, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon. Hindi lang sa mga lalaking bagay, mga kapatid. Hindi lang sa mga miracle. Pag-manifest ang pagmamahal ng Panginoon. Ang pag-alalay ng Panginoon, kundi sa mga maliliit na bagay din, mga kapatid. I would like all of you, mga kapatid, na tayo po'y lalapit sa altar. Amen. Tayo po'y nanalangin sa Panginoon.
Receive the encouragement from the Lord. Receive the refreshing power of the Lord, mga kapatid. Amen. Tanggapin natin, mga kapatid, ang kapahingaan. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Cast mo lahat sa paanan ng Panginoon. Hallelujah. Tingnan mo kapag nakahinga ka, pag binigay mo lahat sa Diyos, pag tinanggal ng Diyos yung bigat dyan sa damdamin mo, pati yung physical mo, mapapahinga. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Look for God in the small things. And He is there to encourage you. Malilit na bagay, mga kapatid, nandun din ang Panginoon. Never quit. Ang spiritual valleys ng ating buhay, hindi yan pababa. Lahat niyo pong tandaan. Mga spiritual trial, mga kapatid, ng buhay natin or valleys, ito po ay laging pataas. Level up. Transformation. Change. Change in your mindset. Level up in your ministry. And please listen. Hearing and following the voice of a shepherd of the Father is greater than witnessing miracles. Mas mahalaga madinig ko ang tinig ng Diyos. Mas mahalaga sa akin, amen, ang bulong ng Holy Spirit na marinig ko, maintindihan ko ngayon kaysa sa miracle. Mas dakila pala. Napaperceive natin, maintindihan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days. Feel the warmth of His embrace. Damhin mo ang init ng yakap ng Diyos. He is encouraging every one of us. Hindi uminto ang Diyos. Laalalayan ka. Wala sa iyong pagtulog at sa iyong paggising. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hand from the moment I wake up. From the moment I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Verse 2. I love your voice. You have led me through the fire. You have led me through the fire. In darkest night, you was like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. I've known you as a friend. I've known you as a friend. Oh, I will sing. I will sing of the goodness of God. The goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
of the goodness of God. All my life, let's sing the chorus. And all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. It's running out. For a while, iwan muna natin ang piano. Stop muna tayo and let's leave the piano. Let's hear the voice of the Lord, mga kapatid. Even the musician, hallelujah, let us concentrate, mga kapatid, sa leading ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Come on, saints of God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Sige po, habang umaawit din ang ating mga singers, praise the Lord. Receive the refreshment. Receive, hallelujah, the power of the Lord. Tanggapin natin, mga kapatid. Hallelujah. Kalakasan galing sa Panginoon. Receive the confirmation, the affirmation of the Lord, mga kapatid. Open your hearts, open your mind, buksan natin ang ating mga puso. Sige, mga kapatid. Let's have this moment. Hallelujah. Let's take this moment, mga kapatid. Let's spend this moment with God. Reflect the message of the Lord. Hindi ka iniwan ng Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Pagod ka na. Frustrated ka na. Pero nandyan pa rin, mga kapatid. Ang tapik ng Panginoon. Sige, mga kapatid. Damihin natin ang presensya ng Panginoon. I believe that most of you, mga kapatid, are experiencing hardship in life. God is encouraging you right now. God is transitioning you into another level of your faith, of your relationship, of your ministry, in your ministry. Sige, mga kapatid, don't stop. Sige, mga kapatid, cry unto God from the bottom of your heart. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Worship the Lord in spirit and in truth. You will receive your refreshment. He will refresh you with His presence.
with His presence, with His Spirit right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth, let the renewal of your mind, of your spirit, be transformed. Be delivered in the name of Jesus. Huwag kang makinig sa mga negatibong sinasabi ng kaaway ng dyablo. Hallelujah, niyayakap ka ng Panginoon. He will not say something that against you. Hallelujah. He will encourage you. He will lift you up. He will give you His rest. Tanggapin mo. Ibinibigay ng Diyos ng libre. Hallelujah. Koloro mama yakato yaramos yoloromo yalama ay. Sige. Hallelujah. Out of your belly shall flow the rivers of living water. Hayaan mo ang Espiritu ng Panginoon, lasingin ka. Hayaan mo, hallelujah, pasayahin ka ng Diyos ngayon. Sige lang, umiyak ka lang. Kailan may di magpapag ang kabutihan mo. Kung buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Find someone. Sige, lumapit tayo sa bawat isa. Yakapin natin siya. Yakapin natin ang ating, especially leaders. Hallelujah, find someone. Sige mga kapatid, let's embrace the comfort of the Lord. Let's receive, hallelujah, the empowerment of the grace of the Lord. Sige, wag tayong huminto mga kapatid. Pinalalakas ka lang, Panginoon. Uuwi ka sa umagang ito. Hindi na katulad ng dati. Hindi ka na nalulubaybay. Malakas ka na. Matibay ka na. Uwi ka. Hallelujah. Ramdam mo ang kapangyarihan ng Diyos na kahit sa pag-uwi mo, papapanagilipan mo ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kabutihan sa iyo. Hayaan mo itatak ng Diyos sa puso mo ang kanyang kabutihan. Hayaan mo, hallelujah, na iparamdam sa iyo ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Come on. Let's spend this little moment, mga kapatid. Saglit lang, mga kapatid. Sige po. Hayaan natin ang Panginoon. Sige mga kapatid, hayaan natin ang Panginoon. Aliwin ka. Hayaan mo ang Panginoon. Napasayahin ka. Hayaan mo ang Panginoon. Hallelujah. Nabusugin ka. Hayaan mo ang Panginoon. Napalakasin ka. Pinalakas tayo ng Panginoon. Encourage tayo ng Panginoon. Experience divine encouragement. Experience divine empowerment. Walang ibang pwedeng magbigay, walang pwedeng mag-alok sa iyo kundi ang Diyos lang. Hallelujah. Yoloro mabakayaran. Roma shibila rokodok yalaba sidi koromo konsokorolo babay. Jesus, Jesus. So, Jesus. Hallelujah. Sige, hallelujah. I will not hinder the moving of the Holy Spirit. God has something for you. God has something for you. God has something for you. Come on, musicians. Sige, tugtog tayo. God has something for you. God has something for you.
He will revive you. He will transform you. He will strengthen you. He will uplift you. He will revive you. Sige. Hallelujah. Come on, feel the presence of the Lord. He is moving. Kumikilos ang Panginoon. Sige! Hallelujah! There's nothing like the presence of Jesus. There's nothing like the presence of God. Come on, feel the presence of the Lord. God. Hallelujah. Come on, hallelujah. Tinitingnan ka ng Diyos. Sige. Sige. Surrender. Give your life. Give your fears. Give your frustrations. Hallelujah. Jesus. Jesus.